Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Roger, 35 taong gulang at taga Quezon City. Aksidente kong napakinggan ang programang Sumasa Puso habang traffic at nagmamaneho ng sasakyan papunta sa trabaho. Doon na rin ako nainganyo na sumulat para ibahagi sa inyo ang mga espesyal na parte ng buhay ko na hinding-hindi ko malilimutan. Nasa kolehiyo pa lang ako noon at nag-aaral ng kursong Civil Engineering nang makilala ko ang pinakamagandang babae sa universidad namin, si Sofia. Isang architecture student si Sofia. Maganda siya, matalino at sobrang bait. Kaya nga marami ang humahanga sa kanya at isa na nga ako doon. Madalas na sumasali si Sofia sa mga pageant sa universidad na pinapasukan namin. At dahil nga sa angking ganda at talino, madalas ding panalo si Sofia. Palagi kong pinapanood ang mga pageant na sinasalihan niya. Humanap din ako ng paraan para maging kaibigan ng mga malalapit kay Sofia. Yun kasi ang naisip ko na paraan para mapansin at makilala siya. At hindi naman ako nabigo. Kalaunan ay naging magkaibigan kami ni Sofia. Madalas na kaming nakakapag-usap na dalawa. Dahilan para maging mas malapit kami sa isa't isa. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na ligawan siya. At matapos ang 5 buwan na panliligaw, naging kami rin ni Sofia. Magmula noon, mas lalo akong naging inspirado sa pag-aaral. Katunayan, sabay kaming nagtapos ni Sofia na may mataas na karangalan. Hanggang sa nagkaroon na kami ng kanya-kanya naming trabaho. Bagamat naging abala kami sa aming mga karera, palagi pa rin kaming gumagawa ng paraan para magkita. Lalo na nga sa mga espesyal na araw ng aming relasyon. Hello. Mahal, gising na. Happy anniversary! Uy, happy anniversary din sa pinakamagandang babae sa buhay ko. Sus, ikaw talaga ang aga-aga mo mambola. Hindi totoo yan. Ikaw ang pinakamaganda sa paningin ko at ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Aba, dapat lang. Akala ko ang sasabihin mo pinakaselosa. Alam mo naman pala totoo eh. Syempre naman, sino ba naman ang hindi magiging selosa kapag ganyan kagwapo ang boyfriend? Ang daming babae pa ang nagpapapansin. Huwag kang maingay. Ha? Bakit? Baka marinig ka ng mga magaganda kong kapitbahay. Sige ka, baka dumagdag pa to sa mga pinagseselosan mo. Sira ka talaga. Biro lang. Tsaka tandaan mo, kahit sino pa na babae ang magpapansin o lumapit sa akin, hindi ko papatulan yung mga yon. Mahal na mahal kaya kita at hindi ako gagawa ng mga bagay na ikagagalit o ikasasama ng kalooban mo. Aba, dapat lang. Dahil hindi ko lang alam kung anong magagawa ko kapag pinagpalit mo ko. Hindi mangyayari yan. Sana. Mahal, tuloy ba tayo mamaya? Oo naman. Kaya lang mahal, pwede bang gabi na lang tayo magkita? Bakit? Kasi hanggang ngayon parang pagod na pagod pa rin ang katawan ko eh. Hindi pa yata ako nakakabawi ng tulog. Sige, wala naman problema. Kung gusto mo, kahit next week na lang tayo lumabas. Hindi, kaya ko naman mamaya. Tsaka
Okay na ako kapag nakita kita. Sus, ikaw talaga. O siya, magpahinga ka na nga dyan. Mamaya na lang. I love you. O sige, mahal. I love you too. Mwah! Kumusta, mahal? Nagustuhan mo ba? Oo naman, ang sarap ng pagkain. Tapos sobrang romantic pa ng ambience. Siyempre, hinanap ko talaga tong restaurant na to para sa espesyal na babae sa buhay ko. Ikaw talaga. Salamat ha. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahalaga sa akin kung saang lugar tayo kakain. Kahit nga sa mga parisan sa kanto, okay lang eh. Ang mahalaga sa akin ay kasama kita. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Kahit kailan talaga hindi ka pa rin nagbabago. Sobrang simple mo pa rin, kaya lalo kitang minamahal eh. Ako rin naman, sobrang swerte ko sa'yo, mahal. O ito, tikman mo to ha. Susubuan na kita. Ang sarap pa. Isa pa nga. Sabi nga ba alam ko naman na ito ang gustong-gusto mo Yung binibaby ka. Bakit ba? Baby mo naman ako, diba? Oo naman. Kakain ka palagi ha. Ang laki na ng pinayat mo ngayon. Talaga ba? Marami rin kasing nakakapansin pati sa opisina na pumapayat nga ako ngayon eh. Sobrang stress lang din siguro sa trabaho at laging pagod. Kaya nga, bumawi ka sa pagkain at pahinga. Alam mo naman, yung trabaho natin sobrang stressful. Opo. Ayan. May tumatawag sa'yo. Si mama lang to. Hayaan mo na siya. O bakit hindi mo sagutin? Malay mo emergency. Hindi yan. Sagutin mo na. O baka naman talagang hindi si tita yan. Gusto mo ba ako na kumausap? Hindi. Ako na. Okay. Hello, ma? Ba't napatawag ka? Hindi mo kasi sinasagot yung mga message ko sa'yo. Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Ma, final na yung desisyon ko. Hindi ako susunod dyan. Bakit ba kasi ayaw mo? Dahil ba kay Sofia? Marami ka pang babae na makikilala dito. Hindi hamak na mas maganda sa kanya. Ma, pwede ba wag ngayon? Saka sarili kong desisyon ito. Okay na ako dito sa Pilipinas. At kailanman hindi ko kayang kasama sa isang bahay yung buwisit na bago mong asawa. Magsama kayo. Kahit kailan talaga bastos yung bibig mo, wala kang galang. Sige na, ma. Wala akong panahon makipagtalo. Ayokong masira ang araw ko. Bye! Roger! Buwisit. Mahal, anong problema? Umalma ka. Oh, ito, uminom ka muna ng tubig. Salamat, mahal. Pasensya ka na, ha? Ano ba kasi nangyari? Bakit nagkataasan na naman kayo ng boses? Si mama kasi. Hanggang ngayon pa rin pala kinukulit ka pa rin niyang sumunod sa kanya sa Amerika? Oo, pero kahit anong mangyari, hindi ako susunod doon. Ayokong makasama ang taong dahilan kung bakit namatay ang papa ko. Kung yung mga kapatid ko nga kaya nilang sikmurain yun, pues ako, hindi. Naiintindihan kita. Salamat, mahal, ha. Mabuti na lang palagi kang nariyan. Hindi ko talaga alam ng gagawin ko kung wala ka. Kaya nga ayaw ko rin na umalis Kasi hindi ko kakayanin kapag nagkalayo tayo. Ako rin naman, hindi ko kakayanin. Pero kung mas mapapaganda ang kinabukasan mo doon, tatanggapin ko naman na magkalayo tayo. Ano ka ba? Kailanman hindi ko hinahangad ang marangyang buhay. Sapat na ako sa simpleng buhay kasama ka. Yung pakiramdam nga lang na kasama kita, nayayakap, nakakausap, higit pa yun sa anumang halaga. Sus, ko talaga? Totoo lahat yan, mahal. Ganun ka kahalaga sa buhay ko. Salamat, mahal ha. Kaya mas lalo kitang minamahal Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal mo sa akin. Lalo na ngayon, kahit na masama ang pakiramdam mo, mas pinili mo pa rin na lumabas tayo. Siyempre naman, mahal kita Bakis na nga lang ako sa pinakamagandang architect ng buhay ko. Ikaw talaga, Engineer Roger. Nakakarami ka na ha? Sorry na. Namiss ko kasi. Tony, tunay na walang pagsidla ng tuwa ko tuwing kasama ko si Sofia. Siya ang nagsisilbing pampakalma ko. Lalo na kapag may problema sa pamilya man o sa trabaho. 10 taon na rin kasi ang nakalipas
Mula nang atakihin sa puso ang papa ko, dala na rin siguro ng matinding sama ng loob at stress matapos niyang malaman na merong ibang lalaki ang mama ko. Iniwan kami ni mama at sumama sa Amerikanong nakilala niya lang sa internet. Pagkalipas ng ilang taon, pinasunod niya ang mga kapatid ko sa Amerika. Ako lang ang bukod tanging naiwan dito sa Pilipinas dahil hindi ko maatim na makita at makasama ang taong naging dahilan ng pagkasira ng aming pamilya. Naging madalas ang pangungulit sa akin ni mama na sumunod sa kanila sa Amerika. Pero ayoko. Bukod kasi sa sariwa pa rin ang mga sugat ng nakaraan, si Sofia na ang buhay ko. At hindi ko kakayanin na malayo sa piling niya. Tony, minabuti kong putulin na ang komunikasyon namin ni mama at mga kapatid ko. Masyado silang desperado na mapasunod ako. Isa pa, alam kong nag-aalala rin si Sofia sa posibleng pag-alis ko. Ayokong nakikitang nag-aalala o nalulungkot si Sofia. Hanggat maaari, gusto kong panatag ang kalooban niya. Tony, sa paglipas ng mga buwan, napapadalas ang pagkakasakit ko. Bumagsak ang timbang ko, nawalan ako ng ganang kumain, hapong-hapo ako na hindi ko maintindihan, at madalas ang pagsusuka at pagsakit ng tiyan ko. Napansin ko rin ang unti-unting paninilaw sa mga mata at balat ko. Nung una hindi ko sinasabi kay Sofia ang mga nararamdaman ko. Ayoko mag-isip siya. Pero syempre, mahirap maglihim ng matagal kapag meron kang iniindang sakit. Aray ko. Ang sakit ng tiyan ko. Diyos ko po. Ano ba yan? Ba't ngayon ka pa tumawag? Hello, mahal. Nasaan ka? Andito ako sa opisina. Talaga? Galing ako sa opisina mo, wala ka. Ang sabi ng mga kaopisina mo, ilang araw ka na raw na hindi pumapasok. Ha? Hindi ah. May side visit ako kasama ang boss ko. Confidential kasi yung project kaya hindi nila alam. Akala ko ba nasa site visit ka? Sophia, Anong kasinungalingan to? sorry. Magpapaliwanag ako. Aray ko, sakit. Ha? Anong masakit? Diyos ko po, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit puro suka rin dito? Yung tiyan ko masakit. Aray ko. Tara na, mahal. Dadalhin na kita sa ospital. Hindi na, kaya ko to. Hindi, sa ayaw mo at sa gusto mo, dadalhin kita sa ospital. Halika na, kumapit ka sa akin. Tutulungan kitang tumayo. Ayan na, halika na. Dahan-dahan lang. Mahal, bakit ka umiiyak? Alam ko na yung totoo. Nakausap ko na ang doktor mo. Sophia, Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi na may liver cancer ka pala? Bakit? sorry. Girlfriend mo ko, Roger. Girlfriend mo ko. Karapatan ko na malaman kung anong mga nangyayari sa'yo. Pasensya na. Pasensya ka na. Hindi ko kasi matanggap sa sarili ko na may sakit ako. Ayokong tanggapin na may cancer ako. Alam ko mahirap. Kahit ako nagulat. Pero bakit ka naglihim sa akin? Ngayon mo ako mas kailangan. Sorry, hindi ko rin kasi alam kung
paano sasabihin sa'yo. Mahal naman, hindi naman ako ibang tao. Pakiramdam ko wala akong kwentang girlfriend dahil hindi mo ako pinagkakatiwalaan sa mga ganitong bagay. Hindi ganun. Huwag mo sabihin yan. Wala ako sa tabi mo nung mga panahon na nalaman mo na may sakit ka. Wala ako para damayan ka. Wala ako para palakasin ang loob mo. Sinulo mo ng lahat ng sakit. Sana naman hinayaan mo ako maging sandalan mo. Mahal, Tana. Kaya ayoko sabihin dahil ayoko ng ganitong tagpo. Ayoko makita kang umiiyak at ako ang dahilan. Wala sa plano kong pahirapan ka sa kahit anong paraan. Kahit na hindi sapat ang rason mo, Roger. Ibang usapan itong bagay na to. Karapatan kong malaman to bilang karelasyon mo. Sorry talaga, mahal. Hindi ko lang talaga alam ang gagawin ko. Ang gawin mo ngayon, lumabang ka. Lalaban tayo, sasamahan kita. Paano kung hindi ko kayanin at Hindi, kaya mo. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Kaya mo yan. natatakot ako, mahal. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Kasama mo ako at kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo papabayaan. Paulit-ulit tayo magdarasal hanggang tingin niya ang hiling natin na gumaling ka. Sana dahil ayoko pang mamatay, ayoko. Hindi ka mamamatay. Hindi ako papayag. Hindi ko kakayanin. Kaya gagawin natin ang lahat. Basta ipangako mo sa akin na hindi ka susuko. Hindi pa uli ang lahat eh. Ang sabi ng doktor mo, marami pa tayong magagawa. Chemotherapy, radiation therapy, liver transplant. Basta lahat ng paraan gagawin natin. Malalampasan natin ang lahat ng ito. Tandaan mo ha, bubuo pa tayo ng sarili nating pamilya, diba? Oo, magkakaroon pa tayo ng mga anak. Kaya magpagaling ka. Oo, mahal. Magpapagaling ako para sa'yo at sa mga pangarap natin. Tandaan mo ha, malalagpasan natin ito na magkasama dahil mahal na mahal kita, Roger. Mahal na mahal din kita. Tony, alam kong maging kayo ay nagulat. Ilang buwan ko nang alam noon na may stage 2 liver cancer ako. Sinubukan namin ni Sofia na magpa-second opinion, pero iisa lang ang resulta na lumabas. Kaya sa ayaw at sa gusto ko, kailangan kong tanggapin na ito ang kapalaran ko. May cancer ako. Sa totoo lang, takot ako. Gabi-gabi akong umiiyak sa tuwing naiisip ko na baka dumating ang araw na hindi na ako magising pa. Paano na si Sofia kapag nawala ako? Ang sakit sa dibdib kapag naiisip ko na walang kasiguraduhan ang buhay ko. Aaminin ko, may mga pagkakataon pa nga na sumasagi sa isipan ko na ihanap na si Sofia ng taong pwedeng pumalit sa akin kapag nawala ako. Para kahit papaano, habang nabubuhay pa ako, makilatis kong mabuti ang taong pwedeng pumalit sa pwesto ko. Pero Tony, natatauhan din ako. Hindi ko kayang mapunta sa iba si Sofia. Kaya alang-alang sa pagmamahal ko kay Sofia at sa mga pangarap naming dalawa, lalaban ako sa abot na makakaya ko. Tulungan nawa ako ng Diyos. Tony, habang lumilipas sa mga buwan, unti-unti akong nakakaramdam ng panghihina. Ang laki na ng ibinagsak ng katawan ko simula nang sumailalim ako sa kung ano-anong gamutan. Pero pilit akong lumalaban para kay Sofia. Palagi siyang nasa tabi ko. Kahit na abala siya sa trabaho, walang araw na hindi niya ako binibisita at sinasamahan sa mga therapy ko. Kaya naman mas lalong lumakas ang loob ko.
Pero hindi ko rin maiwasan na malungkot sa tuwing nakikita ko ang sarili ko sa harap ng salamin. Oh, bakit nakatitig ka dyan sa salamin? Wala lang. Ang laki na kasi ng pinagbago na itsura ko simula nang mag-chemotherapy ako. Ang pangit ko na. Ano ka ba? Ikaw pa rin naman ang pinakagwapo sa paningin ko. Mahal naman. Alam naman natin na ibang-iba na ang itsura ko dati sa ngayon. Halos wala na akong buhok. Ang payat ko na. Kahit na, gwapo ka pa rin, alam mo kung bakit. Bakit? Kasi nakakagwapo yung pakikipaglaban mo sa sakit mo. Para kang sundalo, pinaglalaban mo yung pagmamahala natin. Matapang mo na hinaharap lahat ng mga proseso para gumaling ka. Kaya huwag ka na mag-iisip ng kung ano, dahil kagaya ng dati, hinding-hindi nababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Talaga ba, mahal? Oo naman. Baka naman naaawa ka na lang sa akin. Ba't naman ako maawa sa'yo? Ang lakas-lakas mo nga, oh. Tsaka ano ka ba? Nandito ako kasi mahal kita. Salamat, mahal. Hay nako, ba't ba naman kasi nagdadrama ka pa, mahal ko? Wala lang. Pakiramdam ko kasi dahil sa karamdaman ko, kapalit-palit na ako. Hindi ko na nagagawa yung pag-atid sundo sa'yo, pagsama sa pananood ng sine, pagkain sa labas, at marami pang iba. Ano ka ba? Huwag mo ngang isipin yan. Mas mahalaga sa akin sa ngayon ay magkasama tayong dalawa. Sapat na yun. Pero Wala nang pero-pero, okay? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahalaga ay magkasama tayong lumalaban sa sakit mo. salamat, mahal. Baka yun na yung order ko na pagkain. Umorder kasi ako ng merienda natin. Wait, mahal kunin ko lang. Sige, mahal. Mahal, bakit may... Surprise! Salamat. Happy birthday, mahal! Blow your candles and make a wish na. Salamat. Yay! Mahal? Salamat sa inyo. Lalo na sa iyo, mahal. Kung ito man ang huling birthday ko sa mundo, hindi ko ito makakalimutan. Mahal naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi pa ito ang huling birthday mo. Marami pa tayong pagsasamahan na taon. Huwag ka nang umiyak. Pati sila naiiyak na rin. Oo, hindi na. Pasensya na. Sobrang saya ko lang talaga. Hindi ko rin akalain na magkikita-kita tayo ulit. Salamat sa inyo. Naku, tama na ang drama. Mabuti pa kumain na tayong lahat. Ayan. O sige, tara, kain na. Mahal, salamat ha. Sobrang saya ko. Walang anuman, mas masaya ako kasi napasaya kita sa espesyal na araw mo. Araw-araw naman special sa akin kasi kasama kita. Saka di ko talaga akalain na masusurpresa ako ng ganito. Sa sobrang busy mo sa trabaho at sa pag-aalaga pa sa akin, nagkaroon ka pa ng panahon na mag-organize ng birthday party para sa akin. Okay na nga ako nakasama kita ngayong araw eh. Syempre naman, mahal kita eh. Walang imposible basta para sa taong mahal ko. O nga pala, mahal. Para sa'yo pala ang regalo ko. Ha? Ano tong nasa sobre? Buksan mo. Mahal, ang laking halaga nito ah. Hindi ko matatanggap ito. Mahal, tanggapin mo na. Pinag-ipunan ko talaga yan mula sa mga bonus ko at kinita ko sa sideline ko. Alam kong paubos na kasi yung inipon mo eh. Tanggapin mo na yan. Makakatulong yan sa pagpapagamot mo. Pero mahal, nakakahiya na. Sobra-sobra na itong ginagawa mo para sa akin. Pinaghirapan mo tong perang to. Dapat, ibili mo na lang ito ng para sa sarili mo. Shh, tama na. Wala nang pero-pero. Tanggapin mo na yan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang gumaling ka. Salamat, mahal. Hindi ko tuloy alam kung anong nagawa kong kabutihan sa Diyos para bigyan niya ako ng maalaga at mapagmahal na girlfriend. Sobrang mapalad ako na dumating ka sa buhay ko.
Ako rin naman eh. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos na binigay ka niya sa akin. Oo, may sakit ka ngayon, mahirap para sa atin, pero lagi kong iniisip na hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kayang lampasan. At malalagpasan natin ito. Malalabanan ko ang sakit na ito ng dahil sa iyo, mahal, sa pagmamahal mo. Basta laban lang tayo ha, lumaban ka lang. Oo, mahal. Payakap nga ako sa mahal ko. Ganito ba kahigpit? Yung mas mahigpit pa. Oh, ito. Mahal, Oh, bakit? pwede ba kitang isayaw? Oo naman, mahal ko. Namiss ko to, mahal. Ako rin. Namiss ko na sumayaw kasama ka. Mahal kita, Sofia. Mahal na mahal. Mahal na mahal din kita. Hindi ko maiwasang maiyak kapag naiisip ko ang mga sakripisyo ni Sofia para lang alagaan ako. Madalas siyang lumiliban sa trabaho para lang samahan ako sa mga therapy ko. Nagawa rin niyang humanap ng isa pang trabaho para makatulong sa mga gastusin sa pagpapagamot ko. Maging ang araw ng pahinga niya, inilalaan pa niya para sa pagbabantay sa akin. Tony, sinisikap ko na lumaban sa sakit ko para maging sulit naman ang lahat ng sakripisyo niya sa akin. Pero aaminin ko sa inyo, unti-unti ay nawawala na ako ng pag-asa. Nagagaling pa ako. Habang lumilipas kasi ang mga araw, palala ng palala ang kondisyon ko. Ang dating stage 2, liver cancer ko, umakyat na sa stage 3. Mas kinailangan ng agresibong gamutan. At hindi biro ang halaga na kinakailangan para gawin yun. Si Sofia ang numero 1 sumasaklolo sa akin. Kabilaan ang kinukuha niyang proyekto. Madalas siyang pumupunta sa bahay ko ng madaling araw na, tapos aalis din ng maaga para bumalik ulit sa trabaho. Kitang-kita ko ang matinding pagod niya. Pero ni minsan, hindi siya nagreklamo. Dahilan para unti-unti tuloy magkaroon ng pagbabago sa puso't isipan ko. Alam kong mahal ako ni Sofia. Pero ang pagmamahal niya sa akin, ang siya ring nagdadala sa kanya ng matinding pagtitiis at sakripisyo. Ay, bakit ba naman kasi ang kulit? Hello? Ano bang problema? Bakit ba hindi mo sinasagot yung tawag ko? Paalis na ako papunta dyan. Ayaw ko na munang makipag-usap. Bakit? Hayaan mo muna akong mag-isa. Mahal naman, hindi pwedeng hayaan kita na mag-isa lalo na kailangan mo ng kasama sa kimo mo ngayon. Hindi ba nag-uusap na tayo kagabi? Pwede ba? Kaya ko ang sarili ko. Pabayaan mo na ako. Bumalik ka na sa trabaho mo. Hindi ako babalik at mas lalong hindi kita papabayaang mag-isa. Ang kulit mo naman eh. Kapag sinabi kong kaya ko ang sarili ko, kaya ko. Kaya pabayaan mo ako. Roger naman, hindi kita maintindihan. Bakit bigla kang nagkaganyan? Kung hindi mo maintindihan, bahala ka. Mahirap ba yon? Sige na, ibababa ko na to. Sandali lang, nag-uusap pa tayo. Pwede ba, Sofia? Tama na. Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo na akong pakialaman. Kainis? Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa'yo, kaya ko sarili ko? Para samahan ka sa doktor. Ba't di mo ako hinintay? Mahal, ano mang problema mo? Ba't ba nagkakaganyan ka? Ikaw ang problema ko. Ako? Bakit? Ano bang nagawa ko? Tama na, Sofia. Hindi na kita maintindihan. Anong tama na? Tama na to. Ang alin?
Tama na tong paghihirap mo sa akin. Anong paghihirap? Alam kong nahihirapan ka na. Kahit hindi mo sabihin, kitang-kita ko sa mga mata mo na napapagod ka. Pagod ka na alagaan ako at samahan sa mga check-up at therapy ko. Sino naman nagsabi sa'yo na napapagod ako? Mahal, kailanman hindi ako napapagod sa'yo. Oo, maaaring minsan napapagod ang katawan ko. Pero ayos lang yun dahil mahal kita. Lahat ng pagod ko nawawala sa tuwing nakikita ko na lumalaban ka. Pero tama na. Masyado nang naapektuhan ang sarili mong buhay nang dahil sa akin. Naapektuhan na yung trabaho mo. Rumarakit ka pa para sa panggastos ko. Wala ka ng pahinga. Wala ka ng oras sa mga kaibigan mo at sa pamilya mo. Mas madalas ka pang umuwi sa akin kesa sa bahay ninyo. Mahal naman. Ayokong masayang oras mo sa akin. Mahirap sa akin to pero kailangan mo tanggapin na walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa ako. Gusto kitang maging masaya. Masakit man, pero hindi ko na maibibigay pa ang kasiyahan na gusto ko para sa'yo. Lalo na ngayon, unting-unti nang nangihina ang katawan ko. Mahal, ayoko. Sa'yo ako masaya at magiging masaya. Oo, walang kasiguraduhan sa ngayon pero walang imposible. Nananalig ako sa Diyos na paghagalingin ka niya. Malabo yung sinasabi mo. Dahil ako mismo, sa sarili ko, nawawala na ako ng pag-asa. Kaya sana, hanggat kaya pa kitang bitawan, bumitaw ka na. Mas lalo ka lang mahirapan kapag dumating yung panahon na kinatatakutan ko. Hindi, ayoko. Sasamahan kita. Hayaan mo na akong lumaban mag-isa. Unti-unti na ako nauupos. Nangihina. Kaya sana, pakinggan mo naman ako. Hindi, ayoko. Hindi kita iiwan. Sofia, alam kong mahirap para sa atin ito. Pero, ito ang nararapat na gawin. Huwag mong ikulong ang mundo mo sa akin. Malapit nang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. At ayokong pati yung sayo ay huminto ng dahil sa akin. Marami ka pang magagawa. Marami ka pang pangarap. Kaya sana, hayaan mo akong palayain ka. Ayoko. Ikaw ang mundo ko, Roger. Hindi kita iiwan. Sofia, hindi ka na magiging masaya sa akin. Sa palagay mo ba magiging masaya ako sa iba? Hindi. Nasasabi mo lang yan dahil wala ka pang ibang nakikilala. Pero kapag hinayaan mo ang sarili mo na kumawala sa akin, maintindihan mo rin ako kung bakit ko ginagawa ito. Alam mo, kahit na naiintindihan kita, ayaw pa rin kitang intindihin. Bakit ba hindi mo na lang ako hayaan na mahalin ka hanggang sa dulo? Hanggang sa gumaling ka? Ito na ang dulo. Hindi ko na kayang matimpa na makita kang mas nahihirapan kapag nakikita mo kung unti-unti nang nangihina. Hindi. Mahal kita. Pero gusto kong mabuhay ka ng walang pasanin. Tumatakbo ang oras at panahon. Huwag mo nang sayangin sa akin. Kaya sana, para hindi na tayo pare-parehong mahirapan pa, mas mabuti pang tapusin na natin ito hanggat kaya pa nating bumitaw. Roger, ayoko. Ayoko lang ganito. Tama na. Marami pang iba dyan na mas karapat dapat sa'yo. Ikaw lang ang gusto ko. Wala nang iba. Tama na. Marami pang iba dyan na mas karapat dapat sa'yo. Roger, mahal. Tony, masakit sa akin. Pero yun ang kailangan kong gawin. Ang palayain si Sofia. Sobra na akong pasanin sa kanya. Ayoko na siyang mahirapan pa. Ayoko nang masayang pa ang oras at panahon niya sa akin na pwede naman niyang ituon na lang sa iba. Tony, dahil sa wala na rin akong pagkukunan pa ng panggastos at pagpapagamot ko dahil paubos na rin ang aking ipon. Mabigat man sa loob ko,
napilitan akong humingi ng tulong sa mama at sa kapatid ko sa Amerika. Nagulat sila sa sitwasyon ko at hindi naman nila ako pinagsaraduhan ng pinto. Pero sa isang kondisyon, kailangan kong sumunod sa kanila sa Amerika para doon ako ipagamot. Mas lamang daw kasi ang teknolohiya at kaparaanan sa medisina doon. Bagay na sinang-ayunan ko na. Tony, walang araw na hindi ako umiiyak sa tuwing naiisip ko si Sofia. Tama naman siguro ang ginawa ko na pakikipaghiwalay sa kanya, di ba? Lalo na kung walang kasiguraduhan kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.